Okay, welcome back and back to our personality. Our guest tonight will tell us more about this very, very important program na iabot ko sa ating mga kababayan sa buong kababayan. And without much ado, tanungin ko po si Mr. Almanzar. Sino-sino katulong natin dito? Alam po namin, hindi natin mga kaya mag-isa. Oo. Kung maaari nga, lahat po tayo ay magtulungan. Doon sa tumutulong, nagsimula ko kami ng 2009. Pagdating ko dito, kami binibigyan po ng assistance ng German International Cooperation, si German Government, at pati na rin po ng Asian Development Bank. Pero hindi po tutulong ng tinatawag natin bibigyan ng pera, tulong po itong technical assistance. Ibig sabihin, yung pagkakaalam nila ay sinishare po sa atin. At ginawa po namin dito sa tulong po ng GIC, ng German International Cooperation at saka ng EDB. Nagpulong-pulong po kami, gumawa po kami ng technical working group. At kasama po din natin dito mga ibang sektor ng gobyerno, kagaya ng Cooperative Development Authority, Insurance Commission, kahit na Bangko Sentral. Kasama po natin dito sa pagtutulak nito at kinuha po din po natin yung mga nasa industriya. Yung Philippine Life Insurance Association, yung Philippine Insurance and Reinsurance and Non-Life, no? Ando doon yung Mutual Benefit Association. At hindi lang po yung mga insurance providers, sinama na rin po natin mga microfinance institution para makita po natin buong buo natin tatalakayan ito lahat po. Meron din po kami ginawa ng pagsasama sa isang local government. At ngayon po sila bumababa sa barangay level upang ipaalam na kailangan ng proteksyon at meron nang magtutulong para mabigyan kayo ng proteksyon. Ito po yung aming balak at yun po yung aming tatahakin sa mga susunod po na buwan. Pakihiwanag yung 135 na yun, sinasabi yun, na ito ay talagang itong susunod. Kasi isa sa mga pag umikot po kayo sa buong bansa at tinulong nyo sa mga tao natin, ordinaryong tao, kahit na empleyado siya, at tinanong nyo, kung ikaw ba ay may pagkakataon na kumuha ng insurance, kukuha ka ba? Ang sasabihin siya, sasabihin siya, hindi ko naintindihan, o kaya ayoko niyan. Kasi pag kailangan ko, ang tagal nilang bayaran. Nakakalungkot. At tingin na natin dito sa pagganong tradisyonal na practice, hindi mo maaari yan pagdating sa mga manghihirap. Dahil pag may nangyari sa kanila, hindi sila pwedeng mag-retire na matagal. Kasi ora-ora na kailangan nila yun at kailangan maibigay. Ang practice po ngayon at ang regulasyon na binigay po ng Insurance Commission ay 10 araw. Ibig sabihin, pag mangyayari ka at covered ka ng micro-insurance, sa 10 araw, kailangan bayad ka. Pero napakaganda ho. Kasi may mga tinatawag natin micro-insurance provider. Ang tawag nila, 135. Ano naman yung 135 na yan? No, yung 135 na yan, ang kanilang pangako ay ibibigay ko sa inyo ang iyong claim pag may nangyari sa 1 araw, 3 araw o 5 araw. Hindi nalalagpas doon. Ba't tinawag nito 135? Di ba ho sa tradisyonal? Hindi last week, ha? Hindi last week. Hindi loto. Okay. 135. Ang nangyayari niyan, sinabi mo 135, di ba ho sa tradisyonal? Aayusin pa lahat yung requirements bago ibigay sa iyo yung buo. Ha? Yung ginawa nilang 135 ay talagang maganda para sa mga haligi. Kasi sa unang araw, pag nalaman nila na meron nga talaga yung namatayan at covered mo nila yon, ang gagawin lang po nila picture. No, papatabo doon, technology, cellphone, kukuha na ng litrato. Pagkakuha ng litrato,
Hindi babalik yung account officer kung walang kontrato. Padadala ho through the cellphone. Makukuha na ho ng head office. Pag nakita po ng head office yan, confirm, gagawa na ho ng cheque. Wala pa hong papeles. Yung litrato pa lang. At dun sa gagawa ho ng cheque, 50% o kalahati ng claim, ibabato na ha, padadala na ho dun sa pamilya. So, isang araw pa lang yun, meron na siyang 50%. Ang gagawin ng pamilya, yung pera na yon magagamit pa niya pag-process ng dokumento. Pagpalagay natin pagkuha ng death certificate. Makukuha yung kinabukasan. At padadala niya yung death certificate doon po sa microinsurance provider. Pagdating mo ng death certificate, magagawa ho ng cheque, 50%, yung karagdagan, padadala on the third day. Bayad lahat. Bayad within 3 days. Pero kung may kailangan pa, kung kulang pa, kaya hanggang 5 days. 1, 3, 5. Ngunit kas additional, may din pero din sila 1, 3, 5. Meron din. Oo, problema sa 1, 3, 5 nila. Hindi rin loto yan. Hindi rin loto. Pero 1, 3, 5, kinaibahan doon, 1 year, 3 years, 5 years. Bago nila makuha. So yun yung ating malaking kinabahan din sa traditional. So that's it. So, itong ano natin, Director, this is in answer. Isang approach, isa rin itong kasagutan. Sa itong mga Bombay, 5-6, loan shark, na talagang pinapatay yung yung kliyente sa kahirapan. The more nalulugod sila sa kahirapan. So, ito ba ay yun talagang ang tutok nito? Ang talagang tutok niyan ay sa pagbibigay ng option sa mga dating mga hindi nakakakuha ng access to financial services. Kaya naman po sila nalulunok na napupunta sa Bombay dahil hindi po sila nakakapag-access sa iba. No? Kaya ang gagawin po natin, bubuksan po natin yung access, no? yung pintuan, para mabigyan din sila mula din sa kabila na mas mura. No? Kaya may option ka na ngayon. Kung ako, hindi na ako pupunta sa Bombay. Ngunit hindi ko sinasabi na hindi rin magandang ginagawa ng Bombay. Kasi kung talagang walang-wala, nakakatulong din sila dahil mahal nga lang. Ngunit mas maganda kung meron kang option. At itong kabila ay nagbibigay na rin ng ganong serbisyo na madali, simple, kasi ganun yung Bombay. Madali, simple, at walang masyadong requisitos. Walang kuskus balungas. So kung mapagandaw natin yan, baka yung Bombay ay umutang na rin sa microfinance. What about the apprehensive? Itong na-existing na insurance, na hindi nagbibigay ng micro-insurance, hindi kaya ito mawawala sila? Dahil close siya o ano? Yung meron kasi magpupull out yung client nila. Di ba? Mabababa sila pupunta sa... Maganda yung tanong mo kasi sabi mo nga, pag nandiyan ka na micro-insurance, yung bang mga kumpanya na talaga na nagpapa-insure ngayon, na nagbabayad ng milyon-milyon pag isang insurance contract lang. No? Kagaya ng ating mga kasama sa mga mayayaman, hindi naman sila worth siguro 1 million, baka worth 10 million sila, kaya kukuha sila 10 million. Hindi naman siguro sila pupunta. Kasi mangyayari yan, yung micro-insurance po ay hanggang 200,000 lang. Okay, yun no? ang ceiling. Yun ang ceiling. Kung ikaw mo kailangan ng 10 million na kontrata, bibili ka ba ng condon? Hindi, condon. Doon ka bumili sa isa na nagbibigay ng 10 million. So hindi ito banta sa mga existing? Hindi. Meron lang silang tinatawag ng niche market. Ang gagawin natin ngayon, ang bagong market, niche market, is for the low-income sector. And those existing could also open up? Yes, those existing will now also go down. And offer. So, everybody happy kasi ang nangyayari niya, commercial insurance, meron ako para sa mga yayaman, meron ako para sa Everybody will be happy. Will be attended. Attended to. So maganda ito. Pampapogi points pa nga sa kanila yun eh. Dahil sasabihin nila, marami na ako nabayaran na maibigila. Mabilis pa.
So, yung sa community, they can also be an agent. Yes. Yung mga organization na binanggit din, societies, association, farmers, cooperative, they can start. Meron kasing kami nga tinutulak ngayon o binigyan na regulasyon. Na dati-dati kasi sa traditional, yung mga insurance companies kinukuha ng mga ahente. Diba? Ahente, pero individual. Kaya yung mga ahente na yun, minsan, doon nakatira lang sa urban area yan eh. Kaya sinititindahan nila, yung mga mayayaman na naman, hindi pupunta sa slum area. Diba? Kaya nga gawin natin ngayon, dati pag ka maging ahente individual, kailangan mo itong katakot-takot na exam. Diba? Para na lisensya. Ngayon ang gagawin natin, iba, ibang klase. Yung mga insurance providers, pwede na ngayon, yung mga kooperatibo, tinatawag na community-based organizations, NGO, farmers organization, fishermen's association, no? Yung mga peasant organizations, can now become an agent. Micro-insurance nga lang. No? Hindi individual doon. Mismo yung asosasyon o yung kooperatiba o yung NGO ang magiging ahente. Magiging sa mga members. No? Ito mga community organization, alam po natin nandun sila mismo sa lugar kung saan sila mag-operate. Mas madali po ang direkta doon sa mga nangangailangan. Yun po yung gagawin natin. No? The channel. Hindi na po yung normal na individual na ahente. Ang alam lang yung daan sa Manila at sa Makati. Nagbulong sa akin, ano po sa inyo doon sa salitang Pilipino? Gusto ko lang tanungin si Senator dito. Yung isang quick questions with quick answers. Okay. Sir, you're from Manila pa. But you grew up in Ilocos Region. Yeah. So, doon ba? Kasi your province is well-known na yung mga Ilocano doon talagang matipid. Thrifty. Hindi ako. So, naman sa ano yun, ha? Sa salungat. So, you went around, how do you find going around? Alam ko, trabaho yan, pero you have that energy. Naging ano ko talaga yan nung simula kami nung nagmamahal yung polisiya tungkol sa microfinance. At siguro ganito na ako makipag-usap dahil na kadalasan sa amin, pagka gusto namin may gawin, hindi po kami gumagawa na ayaw namin gumawa ng isang polisiya, hindi namin kinakausap yung masa. So, pag kinausap yung masa, hindi ka pwedeng mag-English ka. So, kailangan mo din yung kanilang lingwahe ay masagtang, mapaliwanag sa simpleng pamamaraan. Sabi ni Jigs, wag mo kayo mag-alala, may translation naman kasi online tayo. Okay. So, anyway, another question. Very much married. Yeah. How many kids? It's still within one hand. One hand. Oh, one hand. But we have two hands. Yeah, but still within one hand. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa kami ng extra dito. Wala magpas. Okay, so they're all working already? Nag-aaral? Meron tayo nag-aaral. 3 are still studying. So how do you divide your time? Personal? Well, I usually leave my ID in my house. So that when I come back, they still know me. But, natanong ko yun dahil, nandito kayo, always out. I know how it feels na always out. Yeah. You're missing home. Well, it's just a matter of maybe managing your time. The small time that you have with your family should be lengthened to more productive and enjoyable time than the time that you spend outside of your house. Yeah, so well managed. That has to be managed well. Kasi even if you're working for 5 days or 6 days, kasi Sabado pa yung and just 2 days with your family, it's really more worthwhile to have the 2 days with them rather than the time that you spend outside. But of course, it's also very worthwhile at the same time if you feel that your work is doing something for the people. It's not for your people. Public service. So,
I won't ask you how young, pero Yeah. gulong nyo na lang. Sir, what inspires you? Siguro, what inspires me, it's actually my father. My father inspired me in the sense that he was also a journalist, just like you. And he was also at the time really writing articles protecting the poor. He was even, during the martial law, he was in prison because of that. So, father ko yun, hindi ako. Hindi ako ganun kapag hindi tayo. Martial law. So, maybe that inspired me na to go on. Even if you have a low income, as long as you help people, that's already a good reward. That's what you call a psychological income. Psychological income. Being with you is something else. I get to know you. Anyway, I believe and appreciate your humble beginnings. Pero ang sa atin daw na you go late nights also? Of course, yeah. Of course. Drink beer. Sure. Well, like I said, I drink beer only up to 3, but after 3, I don't count anymore. Okay, one at a time. One at a time. Okay, finally, how do you describe the looks of a pretty lady? Who? In Zamboanga City? Zamboanga City. I like Zamboanga What city City. is your favorite? Yeah, I like Zamboanga City. It's a very nice city. I've been here thrice, actually. And the first time I was really impressed with Zamboanga City. And the second time, you get more impressed. And the third time, you get more, it becomes more impressive, and just like you want to live in Zamboanga City. Because I actually miss the Alaba restaurant. Oh, the sauce. Yeah, the sauce. And of course, the Binta and Fort Pilar. And of course, the cucaracha. And those are things that you don't find in Manila. And of course, the people. Very different. Yeah. And this is only maybe the city that I have to learn Spanish. I think you know a little of Chabacano. You understand. Yeah. You can send root words. So, Director, thank you very much for this time, for this opportunity. There we have it, friends. Our very own, the Director of the National Credit Council, the Department of Finance. Thank you very much, Bernie. Itoy. So, si Director Joselito Mario for taking his time out with us here on Late Night Show. And I won't hold him long because he might be looking for something higher, that looks like a pillow. Okay, thank you very much, and tune us again next time here on Late Night Show. Thank you and have a nice rest. Thank you, sir.